Come Holy Spirit, samahan mo yung likod upang maging instrumento at daluyan ng pagpapala. Isang mapagpalang araw po ng linggo. Happy Mother's Day po sa atin lahat. Gusto ko lamang po munang i-acknowledge ang lahat ng ina at magiging ina o naging ina sa araw na ito. Bago po ako bumati, basahin ko po muna yung gospel sa araw na ito. John 15:9-17. Hindi ko na kayo itinuturing na alipin dahil hindi alam ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang amo. Sa halip, ituturing ko na kayo mga kaibigan dahil sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Para lumakad kayo at mamunga ng mga bunga panatili magpakailanman. Sa ganon, anuman ang hilingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo. Kaya itong utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Apat po na magandang pagbulayan sa araw na ito, yung kaibigan, pinili, humingi, at magmahalan. Pero bago po tayo dumako roon, sabi daw po kapatid, may isang category para ka maging isang nanay o maging isang mother o pwede ka maging mother. Ano po ito? Kailangan gumagamit ka nito. Pag hindi ka gumagamit nito o nakagamit nito, malamang-lamang hindi ka mother. Ang tawag sa iyo maaari ay father, pero ito po yung isang category ng pagiging nanay. Psychological, biological, kailangan po gumagamit sila yan. Kiddingly aside, ang sabi po, ang mga nanay daw po o ang mga babae ay tunay na may katangian. Ang tawag sa kanila ay MOTHER. Ano po ito? Una yung M. M stand for messenger. Ang nanay po dapat ay tunay na tagapagdala ng mabuting balita. He is a first messenger of God. Bakit? Sapagkat kung ano po yung ituturo ng isang ina, yun daw po ang pakikinggan ng isang bata. Siya daw po yung unang tagapagdala ng mabuting balita. Whatever, kung ano sasabihin ng isang nanay, ay pakikinggan ng isang bata. At yun po yung magandang unang pagbulay natin. Are we a messenger of God? Katulad ng isang mabuting ina. Si Maria, na isang ina, ay nakapagdala ng mabuting balita para sa kanyang anak at para sa kanyang minamahal sa buhay. Yun po yung unang M. At may isa pong, ito ay kwento-kwento lamang po. Ang lalaki daw po ay nagpuproduce ng 8,000 words a day. Yun yung kaya niyang i-produce sa isang araw, 8,000 words a day. Pero ang isang babae daw po, kaya niyang mag-produce ng 12,000 words to 15,000 words a day. Kaya nga daw kapatid, kung mga alas 10 na ng gabi at nakikita mo na o narinig mo na ang nanay mo, ang asawa mo, babae ay nagsasalita pa rin o dinadaktakan ka pa rin, abay pagpasensyahan na natin. Baka hindi pa siya nakakakota. Joke lamang po. Ano pa po yung isang katangian ng isang nanay o isang mother? Yung letter O. Ano yung letter O? Offer. Ang isang ina ay willing mag-sacrifice ng kanyang buhay. Handa niyang ikaya ito sa papaanong pamamaraan, sa pagdadala niya ng kanyang anak sa kanyang sinapupunan. Willing siyang mawala, willing siyang mamatay sapagkat ang isang paa niya ay nakalubog na sa kamatayan. Lalo na pag ipinanganak niya ang kanyang anak na sanggol. She is willing to offer her life para doon sa bata. At ganoon din siguro yung magandang maging katangian natin. Are we willing to sacrifice for ourselves to others? O sa isang kaibigan o sa isang kakilala? Ano yung T? Yung third po yung letter T. Trustworthy. Ang nanay po ay isang katiwa-tiwala. Pag sinabi ng nanay, dapat alam niya na ito'y tama at hindi niya sasabihin ito sa kanyang anak. Kaya
kung ang isang nanay ay nagpapayo sa kanyang anak, naniniwala tayo na ito'y totoo at ito'y para sa ikabubuti ng kanyang anak. Letter H stand for humble. Ang nanay, pag nakita niya na para sa kanyang anak, para sa kanyang asawa, willing siyang sacrifice sa kanyang sarili. Willing siyang isurrender ang lahat. Nagpapakababa siya sapagkat alam niya na ito'y para sa ikabubuti ng kanyang minamahal sa buhay. Tulad ni Kristo, di ba? Binitawan niya yung kanyang sarili, iniwan niya para sa ano? Para sa kanyang minamahal. Ganun din siguro nawa ang prayer natin. Maging humble tayo tulad ng isang ina na willing yumuko, willing lumuhod, willing isacrifice ang sarili para sa kapakanan ng kanyang minamahal. Letter E stand for energetic. Ang nanay, paggising pa lang ng umaga yan, nagtatrabaho na yan. Para saan? Para sa kanyang mga anak. Magluluto, magmamalansya. Ang hirap po ng trabaho ng pagiging ina. Tapos pagdating ng gabi, patutulogin yung kanyang anak. Isipin mo, unang nagigising, huling natutulog. Ganyan po, kasig-kasig, ganyan katindi ang pagiging isang ina. And letter R stand for responsible. Kung ina, kapatid, uunahin niya na may ayos ang lahat bago ang kanyang sarili. Ayusin niya muna ang lahat. Responsable siya sa bawat bagay na kanyang ginagawa upang nang sa ganun ito'y maging maayos, maging kapaki-pakinabang. Ang pagiging mother, kailangan messenger ka, willing to offer, trustworthy, humble, energetic, and responsible. Sa gospel, kapatid, makikita natin na may salitang kaibigan. Ang sabi po dito sa gospel ay hindi nakita ituturing na kaibigan, hindi nakita ituturing na isang alipin kundi isang kaibigan. Kapatid, ang Diyos inilevel tayo sa kanyang buhay sapagkat ang isang kaibigan ay mahal mo at kayo may mutual na understanding. Hindi katulad ng isang alipin na inuutusan lang, pinabaliwala at parang walang silbi pag hindi mo kailangan. Ang isang kaibigan ay tunay nga na minamahal mo, iniibig mo sapagkat hindi mo siya itinuturing na iba kung hindi isang kaibigan, kamahal-mahal, kapantay, kaibig-ibig. Sa gospel, kapatid, tinukoy na tayo daw ay hindi na alipin pagkos tayo ay isa ng kaibigan. Sa second point sa gospel, ang sabi dito, hindi kayong pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Hindi ka lang itinuring na kaibigan, kundi you are the chosen one. Ikaw ay inilagay sa listahan ng kanyang mga palad. Hindi ka lang basta dumating, hindi ka lang basta siningit, bagkus you are chosen. At pag pinili ka, dapat siguro maging kapaki-pakinabang tayo. Kasi naka-line up tayo. At pag naka-line up ka, dapat meron kang obligasyon, may gagawin ka. Sa tulad nga sa kapatid sa basketball, di ba? May center, may power forward, may guard, may taga-bantay, may taga-rebound. Alamin mo, kapatid, ang papel mo sa buhay. Alamin mo kung ano yung papel mo sa community. Hindi ka sa preaching, yes. Pero baka dito ka sa cooking. Ikaw yung pwedeng tagaluto doon sa bibigyan natin ng mga pagkain sa kalsada. Or baka taga-rebound ka, taga-dala ka ng upuan, ikaw taga-prepare ng gawain. May purpose ka. Yun ang isa sa magandang word na gagamitin natin sapagkat pinili ka ng Diyos. Ano yung pangatlo? Ano man ang hilingin mo sa pangalan ni Jesus ay ibibigay niya. Siguro sa araw ng mga ina, especially kayong mga mother, ano ba yung prayer nyo ngayon? Special intention para sa inyo ito. Tinakda ng Diyos o pinahintulot niya na magkaroon ng Mother's Day para kilalanin kayo. Ang sa ganon, sa araw na ito, whatever prayer meron ka, pakikinggan yan ng Diyos. At yung ikaapat, mag-ibigan kayo. Love one another. Hindi ka lang tinuring na kaibigan, pinili ka pa. At ano man daw ang hilingin natin sa araw na ito, ibibigay ng Diyos, especially sa mga nanay. Pero, dapat daw tayong mag-ibigan. Bakit? Sapagkat bago tayo mag-ibigan, una tayong inibig ng Diyos. At ginawa niyang sanlibutan because
God's love us. At yun ang magandang iwanan sa atin, na hanggat nagmamahal ka, bawal ang salitang suko, bawal ang salitang surrender, bawal ang salitang sayang, bawal ang salitang sigalot, bawal ang salitang surrender. Kapatid, hilingin natin sa araw na ito na patuloy tayong pagpalain ng Diyos na buhay, patuloy tayong samahan at patuloy na ibaba ang Holy Spirit sa atin upang nang sa ganon maging instrumento at daluyan tayo ng pagpapala. Let's pray. In it, Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, salamat sa araw ng ina sapagkat binigyan mo kami ng nanay, ng asawa, ng kapatid na babae, ng tita, ng lola. Patuloy po namin silang itinataas sa iyo, patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang gabayan, ilayo sa kapamakan, pagalingin sa karamdaman. At Panginoon, sa araw po na ito, tulad ng sinabi mo, humiling kami sa pangalan mo at ito'y pagkakaloob mo. Panginoon, humihiling kami ng total strength, healing, blessing, especially Lord, katatagan at kalakasan para magpatuloy kami, Panginoon, sa iyong gawain. Tinataas namin, Panginoon, ang lahat-lahat ng mga nasa banig na karamdaman, ng mga nasa quarantine facilities. Pagpalain mo sila, pagalingin mo po sila. Ikaw na po ang bahala sa araw na ito, and we ask this in the mighty name of Jesus who lives and reigns, now and forever. Amen. Bago po ako magtapos, shoutout ko lang po yung mga mahal ko sa buhay. Sa nanay, Happy Mother's Day, Lola, baby, Mami girl, Lola Helen, Dechitang, Inday Rose, Chamat, Maring Dalen Esteban, Ate Shine, sa aking hipag, si Tiglorian Mones, at Sister Adi, sa aking mga pinsan sa Mones, sa Dechitang, sa aking mga tiyahin, hindi ko na po kayo mababanggit na marami, pero shout out sa mga nanay ng Mones, sa mga nanay ng Dechitang. Patuloy kayong pagpalain, gabayan at samahan ng Diyos na buhay. Mula po sa Makati City Police Station, patuloy na bumabati at nagsabi, just hold the line, hawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. God bless.